Good morning mga ka-goods. 6 a.m. in the morning. Actually, maaga ako nagising eh. Hindi ko alam bakit maaga ako nagising. Nagising ako ng 4:30 yata, 4:44. So, naligo na ako, nag-prepare. At habang naliligo, yan, tinainit ko na itong tira kong ulam mga ka-goods. Yung tira kong ulam nung isang araw. Nakasama ko sila Mare, Luna at saka si Nabi. Yan. May tira pa akong ulam nung nakaraan. So, ayan. Minudo na beef. Ayan. Ayan, beef. Nagluto ako. Medyo na sobrahan yata sa luto. Kaya na-over na siya. Over lambot. Humiwalay na yung buto niya sa laman, mga ka-goods. At nagsaing na rin ako. Sana. Ayan, mga ka-goods. Ito yung binili ko na kaserola. Malapit sa pinagtatrabahoan ko sa may hala. Mga ka-goods. Yan mga ka-goods. Tara, kain tayo mga ka-goods. All-goods, mga ka-all-goods. Papasok na tayo. Simula na naman yung araw. Bumubulong ako. Kasi manipis lang tong pader ng katabi ko. Tapos to manipis lang din. Rinig nila ako pag nag-ingay ako. Diba mga ka-all-goods? Kaya pasok na tayo. May palabas. All goods. Ito kasi yung accommodation ko mga all goods. Yung taas na yan. Tapos si Brown Lady dito lang sa kabila, yung katabi ng brown building. So, diba magkalapit lang kami mga all goods. Tokin natin sa bintana mga all goods. Diba? Ayan. Dito lang sila. Ito yung mga kasama niya. Ito siya. Ito yung bintana niya. Ayan mga all goods. Yung may Christmas tree. Mga all goods. Kaso wala siya. Naliligo yata kasi alas 9 yung pasok niya. Mga all goods. Kaya okay na yun mga all goods. Pasok na tayo. Magkalapit lang naman kami. Sa tawid ako. At dito siya sa building na to. Diba mga all goods? Yan yung accommodation nila. Doon yung accommodation ko. Diba? Sa kwarto nila kasi wala pa naman siyang kasama. Minsan i-vlog natin yung kwarto ni Brown Lady, yung flat niya. Mga all goods sa labas. Sa loob pala, sa loob. Buti na lang wala nang snow ngayon. Natunaw na mga all goods. Kaya hindi gano'ng malamig. Pero kahapon ang lamig eh. Nag-snow kasi kahapon eh. Kahapon, itong mga sasakyan na to, namumuti yung mga tawag dito, yung taas niya. Ngayon, natunaw na mga all goods. Diba? Makikita nyo yung puno. Nakatabi ko mga all goods. Yung nasa tawid. Tatlo yan eh. Mga ganda sila. Matitibay sa lamig mga all goods. All goods. Lakad muna tayo. Kaya ko naman tiisin yung lamig mga all goods. Diba? Makapag-update lang. Yan ang buhay natin eh. Diba? Mga all goods. Lamig. Oras na. Kaya medyo nagmamadali ako mga all goods. Ayan. 7:07, 7:02, 7:12 na mga all goods. Kaya medyo nagmamadali ako maglakad. Para hindi ko maramdaman yung lamig mga all goods. Kasi once na pabagal-bagal ka maglakad, I mean, yung daloy ng dugo mo, yung sirkulasyon ng dugo mo, parang hindi pa gumagana. Kaya minsan ang technique doon mga all goods, pag naglakad ka sa malamig na lugar, medyo dapat mabilis yung lakad mga all goods. Diba mga all goods? Para hindi masyado maramdaman yung lamig at saka para hindi mo siya mapil. Kasi pag padahan-dahan ka maglakad na ganun, parang napipil mo yung lamig niya. Pero pag mabilis ka maglakad na katulad nito mga all goods, mga ganyan oh. Diba? Ganun yun mga all goods. Yun yung easy technique para hindi masyadong maramdaman yung lamig. Tapos pag dumadali na yung dugo mo sa katawan, yun, hindi mo na masyadong mararamdaman yung lamig. Siguro based na rin sa experience ko mga all goods.
Kasi pag naglakad ako mga ka-all goods, lakad arrival eh. Kaya mga ka-all goods, ibig sabihin, lakad na mabilis. Sagutin lang natin yung ibang nag-PM sa akin. May mga nag-PM kasi sa akin sa messenger ko. Pero hindi na ako masyadong nagre-reply kasi mga ka-all goods. Para minsan ang sagot na lang. Comment down below lang sa may mga tanong. May nagtanong na 3 months na daw siya. Naghihintay ng visa niya. Pero yung isa, si Nick Lapos, 1 year and 3 months na. So, okay, kasi ganito yan mga ka-all goods, no? Kaya po talaga matagal ang releasing ng visa. Yun. Para sa nakakarami po. At para kahit paano may ito po kasi sa Poland. Naghihigpit na po talaga sila ngayon. Kasi may mga ibang kababayan, hindi ko naman po nila lahat. May mga ibang kababayan na pagdating po talaga dito sa Poland, umaalis na po sila sa Poland. Yung iba, nag-i-stay lang ng 24 hours. Sabi mag-i-stay ng Poland within 24 hours, bumabiyahe na. Yung iba naman, nagtatrabaho ng 3 months, 1 month. Tapos pag hindi nagustuhan, either magja-jump ng ibang company or aalis na sa Poland. Kaya yung iba, ibang mga documents, nalilito ang immigration. Bakit ganito umalis? Bakit ganyan? Siyempre, pagpasok mo naman po sa Poland, yung name mo nasa system na po nila. Yun, ganun po. Kaya may rules na po kasi ang Poland ngayon na talagang pinag-aaralan po nila yung mga nag-i-stay po sa kanila. Yun, kahit nga po ang pag-renew ng TRC ngayon mga ka-all goods, or tinatawag na temporary residential card, mahirap na rin po mag-renew ngayon. Patagalan na rin po mga ka-all goods. Yung mga kasama ako rito nag-renew ng TRC, umabot din ng 1 year, inabot din ng mga ganon. Hindi 6 months, 8 months yung iba, swerte na yung 6 months, 3 months. Yung iba 8 months, tsaka yung iba 1 year. Yung iba inaabot pa ng 1 year and a half yung pagre-renew ng TRC mga ka-all goods. Tayo. Kaya yun po, kaya ngayon naghihigpit po sila sa pagre-release ng visa. Yan. Pero tiis-tiis lang po mga ka-all goods. Sabi nga nila, kung para sa'yo. Kung gumastos ka na at nandyan na yan, maghintay na lang po. Kasi po ako mga ka-all goods, way back 2018 nag-start po kasi ako ng 2018 nag-apply pa Poland. Okay, share ko lang po ulit, no, na-discuss ko na to before. Naghintay din po ako ng 1 year mahigit kasi December 2019 po ako nakalis. Nag-apply po ako ng 2018. Yun, so 1 year din po ang hinintay ko. Pero wala pa pong embassy nun sa Pilipinas. Nabubulol pa ako. Wala pa pong embassy ng Poland sa Pilipinas. Nasa Malaysia pa po. Kaya karamihan po na nagpupunta or nag-a-apply papunta dito sa Poland, pumupunta pa po sila sa ibang part ng Asia. Meron po ako po kasi nag-apply ako sa Malaysia. Yun. Yung iba po sa Singapore, yung iba sa Hong Kong. Yun po. Kaya yung iba nag-a-apply pa po sa ibang part ng Asia. Yun. Yun po yung base sa experience ko po nung nag-a-apply po ako papuntang Poland. Yun. Na-discuss ko na po to before sa mga previous vlog ko. Pero sige. Ayun. Kaya tapos kung sa gastos naman po, malaki po talaga yung ginastos ko. Yung nag-a-apply po ako dito sa Poland. Umabot po ako ng 380,000. Way back 2019 pa po yun lalo na ngayon. Pero yung mga ganun po kasi, mga ganun kalaking placement po, yun po yung tinatawag na underground or padulas po. Yung mag-a-apply ka po ng
ng visa for tourist. Ganun po. Pero ang nakalagay po talaga sa visa ko noon is working. Yun. Kasi po pagdating po talaga dito sa Poland, nababago po ang kontrata. Ayun. Okay. Kontrata po ang nababago, hindi po visa. Okay, kasi po sila dito sa Poland, nagbe-base po sila sa working permit. Yun. Kaya pagdating ko po dito sa Poland, nabago po ang working permit ko. Ang nakalagay po nung nasa Pilipinas pa po ako, ang nakalagay hotel worker po. Pero pagdating ko po dito sa Poland, nabago po yun, naging factory worker po. Yun po yun mga ka-all goods. Kaya hintay-hintay lang po kayo sa pag-release ng visa nyo po. Okay, sabi nga nila, maghintay lang ng maghintay. Kung para sa'yo, para sa'yo. Ganun lang yun mga ka-all goods. Kaya wag po kayo mawalan ng pag-asa. Yun. At syempre manalig lang sa taas. Kaya mga ka-all goods, wag po mawalan ng pag-asa. Meron nga po yung iba naghihintay pa ng 2 years. Ayun. Ako 1 year and 1.5 months din akong naghintay bago ako nakarating dito sa Poland mga ka-all goods. Kaya tiis-tiis lang mga ka-all goods. All goods, sana nakatulong mga ka-all goods.